Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muli ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw po mga tagapanood, ibabahagi ko lang po sa inyo ang isang video patungkol po sa nadiskubre ni Sas Roganda Sasot. Ito po'y talagang kakampi ng mga Duterte at ipinaliwanag niya po dito sa nakita niyang dokumento, nanggaling po ang dokumento na to sa ICC po talaga, kung paano nagkaroon ng ugnayan, 'di ba? Kung paano nagkaroon ng ugnayan si Marcos Jr. at ang ICC. Kaya nasa isa katuparan nila yung ginawa nilang paghuli o pag-surrender ni Tatay Digong o pag-surrender ni Marcos kay Tatay Digong doon sa ICC, at kalaunan nga nadala sa The Hague, Netherlands, mga tagapanood. At eto pa ang malupit diyan, mga tagapanood, bibigyan ko lang po kayo ng patikim. Ihihiwalay po natin na reaction video po ito, na dahil etong mga kasabwat ni Marcos Jr., sabi po di umano, itong mga kasabwat ni Marcos Jr. sa ICC ay may kaugnayan po sa mga CPP, NPA. Kung maaalala nyo po, doon po nagtago si Joma Sison, ang leader po, kilalang leader ng NPA sa Netherlands. Hindi po ba? Hindi po binalik ng Netherlands dito yan sa Pilipinas. 'Di ba? At isa pa ang pinakamalupit diyan. Isa sa mga lumilitis ngayon diyan sa ICC kay Tatay Digong Duterte ay membro at advisor ng ni Joma Sison sa NPA, mga tagapanood. Kaya may connection po talaga. Kaya eto, papanood natin yung video sa inyo. Sama-sama natin bigyan ng komento. Mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section. Pag-usapan po natin yan, mga tagapanood. Naalala nyo tong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palaki natin para makita nyo. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, sabi niya, may request kasi yung Interpol kaya sinurrender. So, kaya kung sinurrender, kasi may request yung Interpol. Kung hindi natin ito ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing, kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. Straight from the ICC website. Okay. Ayan. Public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba-haba ng investigation, di ba? Tapos biglang, February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayong ganyan. Bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? So, may mga taga-Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so, bubuksan na natin ang envelope. Ang di ba? Napaka-sneaky. Okay, nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10,
2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan o, confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Ayun mga tagapanood, malinaw naman, narinig nyo po yung paliwanag ni Ma'am Sasot about doon sa dokumento na nanggaling po sa ICC. Yung confidential na usapan ng gobyerno at ng ICC. Ibig sabihin, mayroon talaga silang kaugnayan. At base dito sa kaugnayang ito, kaya nabuo nila yung plano na yon na tuluyang pag-aresto kay Tatay Digong Duterte. Taliwas doon sa sinasabi ni PBBM na wala silang ugnayan doon, ang ugnayan lang niya sa Interpol. Kasi tingnan niyo po mga tagapanood, hindi naman maglalakas loob na manghuli o maglabas ng red notice ang Interpol kung walang utos ng korte. At ang korte na yan ay nanggaling po sa ICC, sa International Criminal Court, yung ICC. Kasi ang Interpol, binubuo lang po ng mga kapulisan yan, 'di ba? Sila po yung manghuhuli, 'di ba? Pero paano ba nakakahuli ang isang pulis, mga tagapanood? Dahil may utos po sa korte. At ang nangyari dito sa Interpol, nautusan na sila ng ICC, which is yung ICC naman nakipag-coordinate na sa gobyerno ng Pilipinas, which is ito nga si Marcos Jr. Diba? Malinaw po mga tagapanood, diba? Kaya yung sinasabi ni Marcos Jr. na wala siyang kinalaman doon sa pag-aresto kay Tatay Digong Duterte dahil wala silang usapan ng ICC, ay maling-mali po yun. Alam niyo po mga tagapanood kung anong napagtanto ko dito sa ginawa ni Marcos Jr. kay Tatay Digong Duterte, na para niya na ring inamin na wala talaga siyang utang na loob. Hindi po ba? Kasi tingnan mo ang dahilan kung bakit nailibing ang kanyang ama na si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ay dahil po sa tulong ni Tatay Digong Duterte. Kung hindi po dahil sa utos o doon sa batas na isinulong ni Tatay Digong Duterte para mailibing sa libingan ng mga bayani itong tatay ni Marcos Jr. na si Marcos Sr., ay hindi po mangyayari yun. Taliwas din po sa sinasabi ni Claire Castro na nagpasalamat na sila sa Supreme Court. Unang-una, hindi po yung dahilan sa inutos ng Supreme Court. Hindi naman gagalaw yung Supreme Court, mga tagapanood, kung hindi dahil sa utos ng presidente noong si Tatay Digong Duterte. Ang dami nang dumaan ng mga presidente pero hindi po nailibing sa libingan ng mga bayani yung ama nito ni Marcos Jr. Naging senator pa po yan si Marcos Jr. noon, pero hindi pa rin naipalibing yung tatay niya. Tanging si Tatay Digong lang po ang nakagawa nun, mga tagapanood. At ito pa po yung isang nakakadismaya dito, mga tagapanood. Maging yung anti-Duterte ay nadismaya rin sa ginawa ni Marcos is yung isinurrender niya yung kapwa niya Pilipino sa mga banyaga. Yun po yung pinaka hindi tanggap ng karamihan ng mga Pilipino dito. Against man yan kay Tatay Digong Duterte. 'Di ba? Given na nga po may kasalanan si Tatay Digong Duterte. Maraming nagreklamo sa kanya doon sa panahon ng kanyang war on drugs. Maraming hindi gusto 'yon dahil may mga addict na mga namatay, 'di ba? Pero dapat dito lang sa Pilipinas nilitis. Bakit yung mga banyaga ang lilitis sa Pilipino? 'Di ba? Kapwa mo Pilipino, pinagkanuno mo sa mga puti. Parang sinabi mo na rin na sige, sakupin nyo na lang kami.
'Di ba? Kayo na ang mamuno dito sa bansang Pilipinas. Parang ganun po mga tagapanood eh. Tutuloy natin yung video mga tagapanood. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nagets nyo na mga friends. Nagets nyo na. Kung nagets nyo na, madali namang magets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Kaya yan ay official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate. Kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos, whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon, nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan? Ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Kaya, nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila maaresto si Duterte. Nagets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budulero ang ating commander in Coca-Cola. O, kayo nagbigay eh. O, kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi na raw maaresto si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. So, you are actively nakikipagsabwatan kayo sa ICC. Okay? Yung sinabi mo, Bongbong, na hindi ka nakikisabwatan. So, gusto mo lang sundin. Ipapost ko ulit para for more impact. Yung paeklabo mo na ay hindi. Kasi humingi lang naman ng tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon, sa mga pulis at mga sundalo, na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli, kayo ay actively nakikipagsabwatan sa ICC. Oh, di ba? Interested ako dito kasi hindi ito marireveal kasi this is a confidential information. Itong sa redacted. Okay? Kasi dahil sa redacted na yan, sa official government communication, sa ICC, nangamba ang
ICC, ang prosecutor ng ICC. Naku, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Baka nga, nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. At yun yung nakalagay sa redacted, na maybe there's a possibility na mawawala ka, at kung mawala ka, mawawala na yung So, ibig sabihin, ang chance talaga ng ICC ay dapat nandyan si Bongbong Marcos. Yun ang ibig sabihin yan. Yung sinasabi ni Bongbong Marcos na siya ay hindi sumusunod lang kami sa Interpol. Isa itong malaking kasinungalingan. Sila mismo ang nagsabi sa ICC kung papaano gawin. Ngayon, kaya nila sinuggest na para sa Interpol, ito ay for public communication purposes. Para hindi lumitaw na actively talaga silang nakikipagsabwatan.